Dahil sa mga sanib puwersang pagsasanay ng Pilipinas at Japan, abay nagalit ang China at naglabas ito ng pahayag bilang tugon sa kamakailang pahayag ng Japan at Pilipinas kung saan pinuna ng mga ito ang China bilang isang bully sa rehiyon. Habang sinabi naman ng China Coast Guard na hinaras umano sila ng Philippine Coast Guard habang sila ay nagsasagawa ng mga legal na aktibidad sa kanila mga bahura sa West Philippine Sea. Alamin ang buong detalye mamaya. At Indonesia nagpadala ng 3 warship at mga fighter jets sa bansa. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa update sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas matapos maglabas na magkasanib na pahayag sina Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi at Secretary Gibocho Doro kung saan sinabi nilang tumututol sila sa mga pagtatangka ng China na baguhin ang status quo sa katubigan ng Japan at Pilipinas sa pamamagitan ng puwersa o mapanganib na pamimilit ng China. Abay agad na tumugon dyan ang Ministry of National Defense ng China na si Jiang Bin. Ani Jiang Bin, nagpadala ang Japan ng mga tropa sa Pilipinas upang lumahok sa magkasanib na pagsasanay at sa unang pagkakataon ay naglunsad ito ng mga opensibong missile sa labas ng sarili nitong teritoryo na sadyang nilalabag umano ang prinsipyo ng eksklusibong depensa. Diin ni Jiang Bin, ang Pilipinas umano ay nagdadala ng mga panlabas na puwersa upang palakasin ang loob na lumalabag na gawain ito at sinusubukan pang ang ilipat ang sisi sa China at ito umano ay isang ganap na maling kalkulasyon. Sinabi ni Jiang Bin na ang militar ng China ay hindi umano natitinag sa determinasyon nitong pangalagaan ang soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa karagatan. Dagdag pa nito ay hinihimok umano nila ang mga kinauukulang bansa na itigil ang pagbuo ng mga bloke at pag-udyok ng komprontasyon sa mga kampo. Dapat anyang gumawa ng higit pang tunay na nakakatulong sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. 日非某些政客在涉海问题上炒作虚假叙事，无端抹黑中国，我们对此强烈不满，坚决反对。有关方面无视地区国家求和平、谋发展的共同愿望，不顾本国民众反对，为谋取私利，加强军事勾连，加剧地区局势紧张。日方派兵参加联合演习，并首次在境外发射进攻型导弹，蓄意突破专守防卫原则。非方企图拉域外势力为其侵权行径撑腰打气，还想对中方倒打一耙，完全是打错了算盘。中国军队维护自身领土主权和海洋权益的决心坚定不移。我们敦促有关国家停止拉帮结伙搞阵营对抗，多做真正有利于地区和平稳定的事。 Samantala, noong mga nakaraang araw ay sinabi ng Philippine Coast Guard na isang research vessel ng China na Xiangyang Hong 33 ang kanilang na-monitor 7 nautical miles mula sa Rosol Reef. Kitang nag-deploy pa ng RIB ang nasabing barko at tumungo sa bahura. Pero kahapon ay tumugon dyan si Jiang Lui, spokesperson ng China Coast Guard at sinabing ang sayantipikong sasakyang pandagat ng China na Xiangyang Hong 33 ay nagsasagawa umano ng mga regular na survey sa kapaligirang ekolohikal ng mga katubigan malapit sa tinatawag nilang Ho Tingjiao. Sa panahon daw ng operasyon, isa daw Philippine Coast Guard Islander aircraft ang sadya umanong lumapit at ginulo ang kanilang barko, kaya't hiling nila sa Pilipinas ay itigil daw ang ganitong mga gawain. Habang ang mga nagpapatrolya at nakaduty na Coast Guard naman ng China sa paligid ng Baho de Masinloc o tinatawag nilang Huangyan daw ay nag-organisa at nagsagawa naman ng mga komprehensibong pagsasanay sa pangangalaga ng karapatan at pagpapatupad ng batas. Ayon sa China Coast Guard, ang mga opisyal na nagpapatupad umano ng batas ay nagsagawa ng mga pagsasanay sa mga paksang tulad ng mga alerto sa pagpapatrolya, mga babala sa salita, pag-deploy ng water cannon at pagkolekta ng maraming ebidensya na lalong magpapahusay umano sa koordinasyong kooperasyon at mga kakayahan sa pagtugon sa emerhensya sa pangangalaga ng karapatan sa karagatan.
Ang mga pagsasanay na ito ng China Coast Guard ay malamang na tila isa na namang babala sa Pilipinas na naghahanda na naman sila upang muling mangharas sa West Philippine Sea. Samantala, dumating na sa bansa ang pinakabagong offshore patrol vessels ng Philippine Navy na BRP Raha Lacandula. Sinabi ng Philippine Navy na dumating ito sa bansa noong May 4, ngunit ang pagdating ng bagong BRP Lacandula ay minarkahan ng isang seremonya sa Naval Operating Base sa Subic noong Sabado lamang. Binigyang diin ni Vice Admiral Cesar Valencia ang kahalagahan ng pangalan ng barko na BRP Raha Lacandula, ang pinuno ng tundo bago ang panahon ng kolonyalismo at isang simbolo ng katapangan at pamumuno sa kasaysayan ng Pilipinas. Ani Valencia, kapag naglayag na ang barkong ito, ang diwa ni Raha Lacandula ay sumasama rito na matatag, matalino at hindi sumusuko. Sinabi ng hukbong dagat ng Pilipinas na ang pagdating ng BRP Raha Lacandula ay nagbibigay din sa pangako nitong palakasin ang mga operasyon sa seguridad sa karagatan at mapanatili ang kapanipaniwalang presensya ng hukbong dagat. Sa pagdaragdag ng assets na ito, sinabi ng hukbong dagat ng Pilipinas na patuloy nitong pinapalakas ang kakayahan nitong pangalagaan ang maritima ng bansa at suportahan ang mga layunin nitong pambansang seguridad. Samantala, sa pagdalo naman ni Indonesian President Prabowo Subianto sa Asian Summit sa Cebu, abay 3 warship din ito ang dumaong sa Cebu at mainit itong sinalubong ng Philippine Navy. Sinabi ng Indonesian State Media na bukod sa 3 frigates na ito ay mayroon pa itong kasama na 5 F-16 fighter jets. At yan muna ang update sa ngayon. Happy weekend mga kabayan! 8 Mei 2026, operasi ini sebagai langkah dukungan bagi pelaksanaan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di Cebu, Filipina.